ang demolition job, kampanya kontra, laban sa Duterte, may go signal na. At kilala niya yung tao sa likod, posibleng politiko. Ako, kilala ko din. Ang tanong, kayo kilala nyo? Kung kakilala nyo kung sino yan, and we know who is behind, pakilagay nyo dito po sa comments. Sa mga manunood ng replay, huwag pong kakalimutan mag-subscribe kay Coach Oli at mag-follow naman po sa Facebook. At ilagay nyo sino itong sinasabi and we know who is behind. Kasi po alam nyo, last week pa po sinasabi ko na yan sa inyo. Babantayan nyo po ang Duterte. Diba? Bago to nag-post si Mark Anthony Lopez, sinabi na po natin last week, bantayan ang Duterte, bantayan nyo ang Duterte vloggers. Hindi lang sila Duterte, hindi lang si PRRD, si Sara at saka sila Pulong, pati yung mga Duterte vloggers. Kasi kakanain yan. At narinig po na natin yung balita na yan. Yung source po natin ay reliable din. Patutunayan ko po sa inyo. At kanina lang ako may naka-meeting at na-confirm. Meron na itong go signal nga. Ngayon, mapapatunayan ko to sa inyo. Bakit? Gaya ng sinabi ko last week, coming to this week, earliest or next week, massive na po. Massive. Kasi ngayon, nararamdaman na natin na binabakbakan ng Duterte. Diba? Obviously, binabakbakan na sila. Kita na natin. Pero ito, this one is massive. Talagang kaliwat kanan po ito. Kung naramdaman natin, nakita natin at narinig natin ang paninira sa Duterte, wala pa yun. Ayan, no? May nakikita na ako. Wala pa yun. Mas malala pa ito. Itong kanilang plano. May go ahead na eh. May go signal na. At may tao sa likod. Yun ang nakakaano dyan. Kapansin nyo rito, dati naman walang bashers eh. Ngayon may mga bashers na coming from toot. Di ba? Sino pinagtatanggol? Kanina nandito kayo. Sino mga pinagtatanggol ng bashers na yun? Sa Karaoke Bear, kaya pala sabay-sabay Kibuloy, Sara on ICC, indefinite suspension ng SS. Wala pa po yan. Correct, tama ka dyan Karaoke Bear. Hindi po kita kukontrahin. But this one is massive. It's bigger than this. Kaya nga, yung time po natin is very special. Sa mundo ng politika, ito yung pinaka-special exciting. Kasi sobra ang pamumulitika. Wala pang 2 taon ng presidente, andyan na ang PI. Ayaw na ata nilang bumaba. Kaliwat kanan yung yung unit team ni hindi man lang ata tumagal ng ilang buwan. Giba na. Tapos ngayon, bakbakan na. Ang layo pa ng eleksyon, bakbakan na. At ang involved, ang target, ay ang isang tao na matanda na, retiro na, at ordinary citizen na. Si Tatay Digong. This time is very unique and very exciting. And we know for a fact na hindi lang uupo at hindi maka-counterpunch si Tatay Digong. May hawak po yan si Tatay Digong. Ako naniniwala may hawak si Tatay Digong. Una, na ebidensya, in the right time, sasabihin niya, may hawak siyang ahensya, may hawak siyang politiko, at mayroon siyang hawak na naka-inuperme. Hindi ibig sabihin, uutusan niya, pero gaya mo, gaya ko, gaya natin, magkukusang loob to protect ang mga Duterte. Diba? Inutusan ba tayo? Sa katunayan, kahit hindi tayo utusan ni PRRD, tayo pa nga ang nagkukusang loob. Diba? Ayan ang sinasabi ko sa organic. Sa mga DDS vloggers, alam nyo itong sinasabi ko. Inutusan ba kayo ni PRRD? Di ba hindi? Pero ba't natin pinagtatanggol? Kasi organic eh. Totoong mahal si PRRD. And they will protect. Kaya nga pag dinampot si PRRD, yan na po ang simula ng inyong katapusan. Mag-aalsa. Pati ako naniniwala ako mag-aalsa yung mga Hindi ko sinasabing uutusan, pero kusa. Gaya ng nangyari before, kusang lumabas ang taong bayan sa EDSA. And this time, it will be different. Tatandaan nyo po, time of EDSA, walang cellphone, walang communication. Ngayon, kung gagawin ulit yan, mas madali because of communication. Isang sabi lang ni PRRD, tara sa Davao. Igagaranti ko sa inyo, ang flight, halimbawa sinabi ni PRRD, tara sa Davao sa linggo. I will guarantee you, ngayong gabi, ubos ang flight going to Davao ng Sunday. Ganun yun. Bakit? Mahal eh. Galing sa puso. Organic. So ayaw nyo yan. Kung kayo
ay nasa kabilang kampo, ayaw nyo yan. Wag po, eto wag po nating i-deny. Alam kong nararamdaman nyo. Kaya nga minamadali eh. Kaya nga merong kampanya para siraan ng Duterte. Dahil alam nyo na anytime pwede kayong matanggal. So minamadali. Including PI. Kaya minamadali kasi hindi nga din nila kaya. So anong gagawin nila? Babakbakan talaga ang Duterte. At hindi lang ang Duterte, yung mga kaalyado, the likes of Kibuloy, pati mga vloggers, sinasabi ko sa inyo. Papatunayan ko yan. This week or next week, tingnan nyo. At kayo mismo magsasabi, totoo yung sinasabi ni Coach Oli or sinungaling si Coach Oli. Kasi makikita nyo naman kung totoo o hindi yung sinasabi ko. Pero kung totoo yun, dagdag nyo na to sa sinabi ko. Isa-isa. Makakita kayo ng mga malalaking politiko. Isa-isa. Makikita nyo sa mata nyo. Maririnig nyo sa tenga ninyo. Magde-declare. Bibitaw sa administrasyon. Posibleng alam nyo na kung sino sila. Pero this one is official. Hindi ka po ba nanonood ng balita? Puro ka kasi nood sa mga bayarang vloggers. Kaya hindi mo nababalita ang mga magagandang nagawa niya. Ang magagandang nagawa ni Tamba? Sige. Discuss natin. Anong nagawang maganda ni Tamba? Antayin natin ang sagot ni ni Marshall, ikaw ba yan? Anong magandang nagawa ni Tamba? Sige nga. Sa mga makatamba rito, sagutin natin. Anong magagandang nagawa ni Tamba? Antayin namin kayo. Magkaroon tayo ng intellectual conversation, hindi yung puro kay dutae. Sige, anong nagawang maganda ni Tamba doon sa mga tagapagtanggol na mga trolls ni Tamba nandito? KNT, maraming salamat. Coach Oli, sa inyo lang ako nanonood, Banat by Atmos. At saka mga nanonood ng replay. Muli po, maraming salamat sa inyo dahil karamihan po ulit ng bulto ng viewers ni Coach Oli ay nasa replay. 90% of them nasa replay. So maraming salamat po. Huwag po niyong kakalimutan mag-subscribe at mag-follow po naman ko kayo nasa Facebook asa na kayo ngayon? Hindi kayo, Hoy, Marcial! Hindi nababalita. Sige, maghanap ka. Anong magandang nagawa ni Tamba? Sige. Kita mo, hindi kayo makasagot? Sabi ni Buhay Canada 519, maglagay sa kanyang mukha sa mga ayuda at ginagamit ng DSWD. Yan. Ang galing niya magsuhol sa tao. Hindi. Grabe. Boss Oli, nung unang piyesta sa Tacloban, pintados, nagbigay si Tamba ng mga fruit and apples. Yun siguro gusto nilang purino. Pambihira, Magpalaki ng tiyan. Kita mo, may sinabi pa si Sai Sanpay. Asan na? Ang dami nyo kanina, di ba? Yan ang sinasabi ko. Okay lang mag-bash. Give us something. Yung bang pag sinabihan nyo kami, ayoko nga, mababago nyo isip namin. Kasi, pag kayo bumanat dito, at ang lagi nyo lang sasabihin, dutae. Paano nyo makukonvince yung mga tao na magtiwala kay Tamba? So, ibig sabihin, kung dutae, dapat magtiwala na kami kay Tamba. Hindi. Give us a reason. Asan? Kanina, banat kayo ng banat. Hinihingan ko kayo ng intellectual conversation. Ngayon, hinihingan ko kayo. Sige, ano maganda? Hindi kayo makasagot. Asan na? Antayin natin. Tapos sasabihan nyo ko, ikaw nga supporter na ni Romualdez Hirap na hirap kong humanap ng maganda. Napupurihin si Romualdez. Ako pang hindi supporter ni Romualdez, sasabihan mo ako na purihin ko naman. Nangangamote ka na nga dyan Asa na kayo? Kita mo, nagsisilaho kayo? Yeah. Congratulations, DDS. Yan yung sinasabi ko. Hihingi tayo ng ebidensya. Sige, purihin natin. Asan? Ano? Sabi dito ni Winston, mga lower order thinking skills ang mga Kaya nga, correct. Ace Torres, wag mong ibahin ang sinasabi. Ang tanong ko sa inyo, anong magandang ginawa ni Tamba? Wag niyo ibalik kasi ganyan Nung sinilip natin, yung tungkol sa PI, anong sagot ninyo? Bakbak kay Hindi. Sagutin niyo PI. Totoo ba yung PI o hindi? Ito naman, nililigaw niyo na naman. Binabalik na naman sa Duterte. Hindi po. Anong magandang ginawa ni Tamba? Sige. Kita nyo? Sige. Kaya ang banat nila laging ad hominem. Yan ang sinasabi ko If you will get vloggers or trolls, bashers, kumuha naman kayo ng mga neto. Hindi naman kailangan matalino talaga. Importante, hindi lang nagbabasa ng script, nagre-research din. Wala na. Di naubos. Kanina ang daming bashers di ba? Ngayon naubos. Sa mga bagong pasok, eto po kasi, may nagsabi, Coach Oli, puro ka po na. Bakit hindi mo naman purihin yung ibang magaganda ni Tamba? Sabi ko, sige,
Pakilagay yung magandang ginawa ni Tamba, pupurihin ko. Wala na. Naubos sila. Nawala yung mga bashers. Nakatingin kasi kayo sa script. O, sirain ang mga kalaban ni Tamba yung nagawa. Sabi, baka di pa nagre-reply handler nila kung ano dapat isasagot. Ay, oo. Te-text nila yung manager nila. Hello, ano ba ito? Hinihinga kami ng maganda. O, pagpasok niyan dito, isa sasabihin niyan. Pangako ko, pupurihin ko si Tamba. Pangako ko, pupurihin ko si Marcos. Give me reason. Ang ganda no sinabi ni Bright Naria. Coach, natalo sila ng sarili nilang argumento. Patas ako nakikita nyo naman, pinupuri natin si Marcos sa si Romualdez eh. Bira lang, inaamin natin bira. Kaya nga sabi ko, sige ilagay nyo. Pupurihin ko. Promise ko sa inyo. Patas ang Banateros. Galit kaya si Banat Bay sa ganyang pag-ano. Huwag kayong parang NPA ha. Huwag kayong parang Makabayan Black. Ganyan yung sinasabi niya sa... Makabayan Black ka ba, Coach Oli? Ganon. Huwag yung puro bakbak lang. Kailangan pag may maganda, sabihin nyo rin. Denny, sabi niya, Coach Oli, kanina pa ako nakikinig, naka-headset lang po ako habang nagmumotor, natatawa ako sa mga basher mo. Walang masabing kapuri-puri. Mag-iingat ka, Dennis, ha? Naku, nagmumotor ka. Hindi ko kaya yun. Yung nagmumotor, meron narinig. Meron nga kaming ganyan eh. Nag-uusap-usap. Pinatay ko pagka kami, naguguluhan ako, nagdadadakdak sila. Baka mabangga ako. Pero kung sanay ka, okay lang. Isa sa pinakamagandang ginawa ni Tamba ay yung birahin ng mga Duterte at tanggalan ng confidential funds. So, di ba nakakatawa? Hello, hoy! Sabi nito ni Andy, nagsitago sa lungga kasi mga bobo. Patas ako. Pupurihin ko talaga. Huwag nyo naman sabihin purihin ko yung windmill. Pambira. Walang ganunan. Ha? Oh. Asa na? Sus Marios. Ano nangyari sa bansang Pilipinas? Now, let that be a lesson. Ito para sa lahat po ng politiko. Una, huwag kayong kukuha ng trolls at bashers at huwag kayong magbabayad ng vloggers. Pero kung matigas ang ulo ninyo, kukuha kayo. Kumuha naman kayo ng may utak. Don't feed them kung anong sasabihin. Let them do the research. Sayang ang bayad nyo eh. Pag finid nyo sila ng script, mga bopols yan. Although mas maganda talaga, Duterte style. Kusang loob. Organic. Yan kasi may mga masasabi. Nawala na. Asan na? Ang bira tong mga ito. Sige na please. Kasi alam mo, ayoko po kasi maging taong puro lang bakbak. Ito totoo to. Lagi ako naghahanap ng isang maganda sa isang tao. Kasi ako naniniwala kahit masama ang tao, may nagagawa pa rin mabuti. Please help me. Give me a reason para purihin ko si Tamba. Pangako, pupurihin ko. Huy, asan na kayo? Mateo, hindi yan ang sagot. Mateo, ang sabihin mo, ano ang magandang ginawa ni Tamba? Pupurihin ko. Yun ang sagutin mo, Mateo Lucas. Antayin ko, Mateo Lucas, ha? Siya, Michael, naglabasa ng mga mini tambaluslo sa live mo, Coach Oli. Kaya nga eh. Coach Oli, may posibilidad po ba na tumakbo si Pulong? Hindi ko rin sure eh. Ang may posibilidad si Tatay Digong tsaka si Sara. Sabi ni Irene, tulog na ang director nila. Ay, tulog na manager ninyo. Yung tagabigay ng script. Nawala sila, oh. Di ba? Ikalat nyo. Ha? Ikalat nyo tong video na ito. Oh. At sinabi ni Karaoke Berto, ikalat nyo to, ha? Halata mo yung troll kasi walang logic. Kitam? Nawala sila. Kalat nyo to. Makikita naman sa live eh. Lumalabas yung yung comments. Nawala. Pagpatay ko nung live na yan, baka bukas saka sila magko-comments. Alam mo kung bakit? Nagtanong na sa manager. Bobo kasi kayo, sinasabi ko sa inyo eh. Do your research. Huwag kayong nakaasa sa script nyo. Sayang ang bayad nyo. Dennis, hindi mo na itatanong Coach Oli News PH. Kakapanood ko sa'yo nung time na mga nagpapapirma dito sa lugar namin. Nagamit ko yung argumento mo. Tuloy, di na ako pinapansin nagpapapirma. Anong argumento yon? Ano po yon? Di ba seriously, nawala sila. Kanina ba bakbak ng bakbak? Ganyan kasi sila. Sinasabi ko, you stick to the issue. Kita mo, wala sila maisagot. Anong binabalik nila? Duta eh. Tungkol kay Duterte. Hindi po yun. Gusto kong purihin si Tamba. Please. Gusto kong purihin si Tamba. Give me reason. Kita mo, sagot ni Bias ka lang talaga, coach. Hindi. Bigyan mo ako ng reason. Pupurihin ko si Tamba. Now na. Jelmar. Hindi mamaya. Huwag ka magtatanong. Ano nga? Kasi pag nagtanong ka, ibig sabihin, hindi mo ni-research yung tao. Tapos iboboto mo. Pag nagsalita ka ng ganyan, bias ka talaga. Ibig sabihin, dapat na-research mo yung tao. So may isasagot ka. Pakisabi.
Sige, kalat nyo 'tong video na ito, ha. Nawala sila, nililigaw ako, nagmamakaawa ako, gusto kong purihin si Tamba, give me reason. Ba't kayo nawala? Do'n po tayo mag-focus. Anong kapuri-puri kay Tamba pupurihin ko ngayon na? Just give me reason. Oh, bilis na, Jelmar. Pag-usapan natin si Tamba, hindi kung bias ako, hindi ako bias. Ano ang magandang nagawa ni Tamba, pupurihin ko. Sabi ni Tita Liza, gusto ko ngang tulungan yung mga bashers na sagutin tanong mo kaso wala ako maisip. Oh, napaalis si Gloria na malakas, na mas malakas si Tamba, purihin mo daw yun. O, ayan ka na naman, Jelmar, nilalayo mo na naman yung usapan. Sabi niya, Duterte ako, pero one-sided lang talaga. Hindi ka Duterte. Sisiguraduhin ko sa'yo, hindi ka Duterte. Kasi kung Duterte ka, nag-iisip ka. It's obvious, pinagtatanggol. Ang usapan dito, gusto ko, Jelmar, Vergara, purihin si Tamba. Give me reason kasi wala akong makita eh. Pero pag napaliwanag mo sa pagmumukha ko, pupurihin ko. Ang tiyan niya, Peli, ayoko noon. Asan kayo? Hello? Asan kayo? Ganun lang pala magpaalis ng mga trolls. Tingnan mo, nauubos ang trolls ko. Nauubos ang mga bashers ko. Banat Bay, Boss Dada. Ganun, mauubos ang mga bashers nyo. Sabihin nyo lang, gusto kong purihin si Tamba. Tamba! 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 Tingnan mo. Gusto kong purihin si Tamba, bigyan nyo ako ng rason. Anong pupurihin ko kay Tamba? Mawawala. Kita mo nawala yung mga bashers. Pilit binabalik kay Duterte. Hindi, gusto ko purihin si Tamba with or without Duterte. Huwag nyo ibalik kay Duterte. Kay Tamba tayo. Kanina, kita nyo, ang daming bashers. Ang saya-saya, di ba? Naubos.